Senyora, si Senyorito Liam po naririto rin. Wika ni Joycelyn sa ginang na tahimik na nagdarasal sa harap ng puntod ng namayapang manugang. Nakita ni Joycelyn si Liam na nakatayo sa di kalayuan na nakatingin lamang sa kanilang tatlo na mapabaling ng tingin sa ibang direksyon ang katulong nila. Bumaling naman ng tingin si Mrs. Moran sa kanyang likod upang alamin kung totoo bang sinasabi ng kanyang kasambahay. Ganon din ang ginawa ni Mariel nang marinig niya ang sinabi ni Joycelyn na nagpabilis ang pintig ng kanyang puso. Sa pakiwari niya ay bigla siyang kinabahan. Lalo na magsalubong ang paningin nila ni Liam dahil sa kanya to talaga nakatitig. Hindi niya mawari kung galit ba to dahil wala siyang nabasang ekspresyon sa mukha ng lalaki. Nag-iwas din naman agad siya ng tingin kay Liam dahil hindi niya kaya ang makipagtitigan sa mga mata nito. Hinarap niya ang ina ng lalaki nagpapabilis ang tibok ng kanyang puso ngayon at humawak siya sa braso ni Joycelyn. Tita, mauna na po kami ni Joycelyn sa sakyan. Maiwan na po muna namin kay ni Sir Liam dito. Hintayin ka na lang po namin sa sakyan. Saad ni Mariel na wika sa ginang na nakangiting kinanguan siya at naglakad na nga sila ni Joycelyn palayo sa mag-ina. Upang mabigyan sila ng privacy ang dalawa kung may pag-uusapan man ng mga to. Lumapit si Liam sa ina at niyakap at humalik din sa pisngi nito. Hindi niyo sinabi sa akin na dadalo din pala kayo ngayon dito. Wika ni Liam na umupo na paskwat na hinawakan ang lapida sa puntod ni Almira. Samantalang nanatili naman na nakatayo ang kanyang mami at pinagmamasdan ng anak sa ginagawa nito. Bakit mami sinama mo pa rito si Rebecca? Tanong ni Liam sa ina. Ano naman ang masama, Liam, kung isinama ko rito si Rebecca? Taas kilay pang tanong ni Mrs. Moran sa anak. Saglit naman ang tatigilan si Liam at napatingin sa direksyon nila ni Rebecca na nakatalikod na naglalakad patungo sa pinagparadahan ng kotseng ginamit ng ina. Ma'am, wala akong ibig sabihin na masama. Ang sakin lang kasi, hirap pa maglakad si Rebecca. Dapat imanatili na lang siya sa bahay at mag-rest nang gumaling agad ang mga pa at binti niya na makalakad na siya ng normal. Ani ang pagpapaliwanag sa ina. Nakausap ko kanina si Rebecca at sinabi niya sa akin ng halik na namagitan sa inyo kagabi. Prangkang saad ng mami niya ay nagpaawag ng bibig niya dahil akala niya ay hindi ipagsasabi ni Rebecca ang accidental kiss na yon. Sinabi niya sa iyo, Mom? Bulalas ni Liam na sabi na ikinangiting bahagyan ng mami niya. Big deal ba sa iyo na sinabi sa akin ni Rebecca ang halik na yon? Kaya ba doon ka na muna sa kondo ng kapatid mo nagstay? Dahil gusto mong iwasan si Rebecca? Tama di ba, Liam? Pakumporontang tanong ng mami niya. Hindi naman sumagot si Liam. Silence means yes. Pareho kayo ni Rebecca. Gustong umiwas sa bawat isa. Gusto na nga niyang umalis sa bahay eh. Saad ng ina na sadyang ibiniti ng sasabihin. Muling tumingin si Liam sa ina at naghintay pa sasabihin sa kanya. Ngunit tinalikuran siya ng ina at akma maglalakad na paalis sa kinatatayuan nito. Kaya nagtanong na siya. Bumalik na ba maming alaala niya? May natatandaan na ba siya sa nakaraan niya? Sa sarili niya? Pag-uusisa ni Liam na tanong. Humarap sa kanya ang mami niya at sinagot ang tanong niya. Hindi pa. Pero kung gusto mo na paalisin na siya sa bahay, ay papayagan ko nang umalis siya. Seryosong sabi nito at tumingin si Liam sa ina na inaarok ang saloobin nito. Hindi pa siya nakakaalala, Mami. Wag na muna siyang paalisin. Alam kong ayaw mo rin na umalis siya, Ma'am. Ani Liam sa ina na matipid siyang initian. O siya, mauna na ako umalis, Liam. Maiwan ka na rito, ha? Sigurado ako marami kong gustong sabihin sa kanya. Paalam na ng ina na sinuyapan pa ang puntod ni Almira. Last word, iho. Ano man ang nararamdaman mo ngayon at kumugulo sa isipan mo, sure ako mauunawaan ka ni Almira dahil mahal ka niya at hindi selfish yung namayapa mong asawa. Kaya kung magmamahal ka man ng iba ngayon, ay matutuwa siya para sa'yo dahil yun din ang gugustuhin ni Almira, ang may magmahal sa'yo at mag-alaga muli sa'yo. Katulad ng kung paano kanya minahal at inalagaan nung nabubuhay pa siya. Hindi na hinintay ng mami niya na makapagsalita siya
dahil tinalikuran na siya nito at nagdiretso na naglakad palayo sa kanya. Tinanaw na lang ni Liam ang ina hanggang sa makarating sa sakyan kung saan naghihintay ang mga kasama nito. Huminga siya na malalim at muling humarap sa puntod ni Almira. Umupo siya sa Bermuda grass na hindi na inisip na madumahan ang kanyang suot na pants. Hindi ko alam kung tama ba na kausapin kita sa kung ano nararamdaman ko ngayon, Almira. Hindi pa naman ako sigurado sa feelings ko para kay Rebecca. Pero aminado ako na na-attract ako sa kanya, na unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya. Gusto ko siyang iwasan dahil hindi pa ako handa na magmahal ng iba. Lalo na't ilang buwan pa lamang nang iwan mo ko. Tama si Mommy. Alam kong hindi ka selfish. Alam kong magiging masaya ka kung iibig ako muli. Pero hindi ba't masyado pang maaga para palitan kita sa puso ko? Pag-confess ni Liam kay Almira ng kanyang nararamdaman para kay Rebecca at muli siyang huminga ng malalim. Sinusunod ko naman ang hiling mo na mag-move on ako at harapin na kasulukuyan na wala ka. Tinanggap ko na rin ang pagkamatay mo dahil yun nakagustuhan mo. But it doesn't mean na nakalimutan na kita. Mahal kita, Almira. Alam mo yan. Mahal na mahal kita. Samantala, nakauwi na si Mrs. Moran sa bahay at nang nasa sala na sila, ay pinabalik na nito si Joycelyn sa trabaho at niyaya naman ito si Rebecca na maupo na muna sa tabi niya. Anong iniisip mo, Rebecca? Kanina pa kitang napapansin na tahimik ka magbuhat nung makita mong anak ko sa sementeryo. Aning pagpuna sa kanya ng ginang. Naisip ko lang po kung gaano kamahal ng anak niyong asawa niya. Naalala ko rin po ang gabing nayakap niya ako dahil sa inakala niyang ako sa Almira. Pagsasabi ni Marial ng totoo sa ginang na ikinagulat nito. Niyakap ka ni Liam dahil akala niya ikaw sa Almira? Paano nangyaring nakayakap ka ng anak ko? Usisa sa kanya ng ginang. Noong gabi po na umuwi siya nakainom, bumaba ko para sana kumuha ng tubig sa kusina. Nakita ko siya sa may sofa at narinig kong umuungol siya. Naisip ko po na baka binabangungot siya, kaya lumapit ako upang gisingin ang anak niyo. Bigla naman niya po ako niyakap sa pag-aakala na ako nga po sa Almira. Pagkukwento niya, na tinangot ang uan ni Mrs. Moran. Sorry, iha, kung napagkamalang ka ni Liam. Siguro nga sobrang nimis na niyang manugang ko. Totoong minahal ni Liam sa Almira. Kung hindi nangyaring insidenteng pagkakabaril sa asawa niya, siguro sobrang saya ng buhay na to dahil may baby na kaming pinagkakaabalahang lahat. Malungkot na sabi ng ginang sa kanya. Nakisimpat siya naman si Marial kay Mrs. Moran. Lumapit pa siya sa ginang at yumakap siya rito dahil napansin niya ang pag-uulap ng luha sa mga mata ng ginang. Hindi ko po alam kung paano pagagaanin ang loob niyo, tita. Sorry kung napaalala ko sa inyo mga nangyari noon. Pasensya na po, Tita Donna. Bumitaw siya sa pagkakayakap at hinawakan niya ang dalawang kamay nito. Sana, iha, makaalala ka na. Gusto ko makilala ang tunay na ikaw. Nais ko malaman ng lahat-lahat nungkol sa'yo, iha. Ani ng wika nito sa kanya. Bigla namang nakaramdam muli ng guilt si Marial sa narinig niya kay Mrs. Moran. Nangamba din siya sa tinura nito sa kanya. Bakit yun naman po gusto makilalang tunay na ako, tita? Nasamid niya pang tanong. May mga bagay, iha, na hindi madaling sabihin, pero madaling iparamdam. Huwag mo munang pakaisipin ang sinabi ko. Magpahinga ka na muna sa kwarto mo at ako'y aakyat na rin muna upang makapagpalita rin ng damit. Napagod ako sa biyahe. Alam mo na, tumatanda na ako, iha. At salamat nga pala sa pagsama sa akin na dumalaw sa sementeryo. Nga pala, iha, hindi ko alam na pupunta rin ang anak kong si Liam doon ngayong araw. Alam kong iniiwasan ng panganay ko, kaya humihinga ako ng dispensa. Natigilan naman si Marial sa sinabi sa kanya ni Mrs. Moran. Okay lang po. Alam ko naman po na walang alam ang anak niyo papunta tayo sa puntod ng asawa at anak niya. Ang naisagot na lang niya dito at iniwan na siya nito sa sala. Lumipas ang ilang linggo na naging maayos ang pamumuhay ni Marial sa bahay ng mga Moran hanggang sa tuloy nang gumaling ang mga binti ng dalaga at maayos na kahit papaano ang paglalakad ni Marial.
Sa ilang araw na pananatili niya sa bahay nila Liam, ay naging panatag siya dahil napag-alaman niyang wala na sa Cebu ang lolo at lola niya. Ganon din si Makmak na bago pa niya kaalis sa Cebu, ay pinabugbog pa nila Jerome at Don Crispin na ikipinagpasalamat na rin niya dahil hindi pinatay na maglolo ang pamilya niya. Pero nagbanta pa rin daw si Jerome na babalikan siya kapag nagkita siya nito. Ang sabi sa kanya na kanyang pinsan na si Makmak na kasalukuyan ang naninirahan sa bahay niya sa Pasay kasama ng mga elders nila. Hindi pa rin ni Mariel sinabi kung nasaan siya for the safety na rin. At ang importante naman ay nasa maayos siyang kalagayan na ikipinanatag ng loob nila Makmak. Madalang siyang tumawag sa pinsan dahil ang nais nito'y ito na muna ang tatawag sa phone ni Grace kapag gusto niya makausap o balitaan. Maswerte na rin siya dahil sa tulong ni Grace ay nabawasan ang pag-aalala niya para sa mga taong mahalaga sa kanya sa pagpapahiram sa kanya minsan ng cellphone nito. Nasa loob ng kwarto ni Mariel si Grace at nakikipagkwentuhan sa kanya dahil tapos na rin ang gawaing bahay. Grace, magpapaalam na ako bukas kay Mrs. Moran. Aalis na ako rito. Saad ni Mariel sa kaibigan na napatingin sa kanya na kanina'y nakatingin sa phone nito na panay ang pag-scroll. Sigurado ka na ba dyan, Mariel? Bakit aalis ka pa? Pwede naman na dito ka na lang. Safe ka dito. Baka kapag umalis ka pa rito, makita ko ng fiancé mo na tinakasan mo. Wika naman ni Grace sa kanya na binigyan niya ng tipid ng ngiti. Nahihiya na ako ng sobra kay Tita Donna. Isa pa, nagsinungaling ako sa kanila. Hindi ko deserve ang manatili pa na matagal dito. No choice lang kasi ako, kaya ako ginawang pagpapanggap. Nasabi ko naman sa'yo, di ba kung bakit? Ayokong idamay pang pamilya nila sa problema ko, Grace. Paliwanag ni Mariel rito sabay hinga na malalim. Bakit kasi di mo na nang ipagtapat kay Senyora na hindi ka naman taga nawala ng alaala? Mabait si Senyora. Sigurado mauunawaan ka naman yun kung sasabihin mong totoo na may pinagtataguan ka. Suhestyon ni Grace sa sinabi niya. Mas mabuting wag na lang ipaalam sa kanila, Grace. Sabihin ko na lamang namin naalala na ako para malusatan ang kasinungalingang ginawa ko. Desidido na ako, Grace. Tulad nga ng sinabi ko sa'yo, ito talaga yung plano ko na kapag magaling ng mga paa ko, aalis na rin ako agad dito, di ba? Kapag nagtagal pa ako dito, Grace, baka hindi ko na maayos ang gusot ko sa buhay. Wala na ring sinabi pa si Grace sa kanya at nagkibit-balikat na lamang to at hindi na nangulit pa na ikinangiti niya dahil alam niyang naintindihan na siya ng kaibigan. Kinaumagahan ay maagang lumabas ng kwarto niya si Mariel. Tumulong siya sa paghahanda ng almusal kina Joycine at Chris habang hinihintay ang pagbaba ni Mrs. Moran upang mag-almusal. Good morning! Nakaredy na bang almusal? Bungad ni Mrs. Moran nang pumasok to sa dining area at makita sila roon. Opo, senyora. Ipagtitimpla ko lang po kayo ng kape. Wika ni Joycine at nagtungo na ng kusina. Maupo ka na, Rebecca, at saluhan mo na ako mag-breakfast. Utos ng ginang at numalima naman agad ang dalaga. Hinayaan na muna ni Rebecca na matapos sa pag-aalmusal ang ginang bago niya to kinausap. Tapos ka na bang kumain, Rebecca? May gusto ko bang sabihin? Tura ni Mrs. Moran na nagpabaling ng tingin niya rito. Tita Donna, kasi po, magpapaalam na po ako sa inyo. Mahina niyang sabi, ngunit tinig pa rin naman ng ginang ang kanyang sinambit. Bakit, iha? Aalis ka pa kung pwede na dito ka na lang. Alam ko magaling ng binti mo at nakakalakad ka na ng maayos. Pero wala ka pa naaalala, hindi ba? Malungkot na saad ng ginang. May ilan na po ako naalala, Mrs. Moran. Ako po si Mariel Escares. Isa po akong teacher. Taga Cebu po ang pamilya namin, pero nakatira po ako sa Pasay. Naisip ni Mariel na ipakilala na sa ginang ang totoong siya at hindi na gumawa pa ng kasinungalingan dito. Pero hindi na lang niya ipapaalam na hindi totoong nagka-amnesia siya. Napatango naman ang ginang. Kailan ka pa nakakaalala, Mariel? Manghang usisa ng ginang sa kanya.
Bigla ko na lamang po naalala. Minsan din po, napapaginipan ko. Huwag po kayo mag-alala, Mrs. Moran. Kapag po nakabalik na ako sa pamilya ko, susubukan ko pong bayaran ng lahat ng nagastos niyo para sa akin. Aniya sa ginang. Huwag mong pakiisipin pang nagastos namin sa'yo, dahil obligasyon namin yun, iha. Kung nakapag-decide ka na talaga at nakabalik na ang alaala mo, ay hayaan na kitang bumalik sa pamilya mo kung yan talaga yung gusto mo. Pumayag man si Mrs. Moran, batid naman ni Marial ang kalungkutan nito. Lumapit si Marial sa ginang at niyakap to na mahigpit. Maraming salamat po. Hindi ko po makakalimutan ng kabutihan niyo sa akin. Thank you and sorry na rin po. Amimiss ko po kayo kapag umalis na ako dito sa bahay niyo. Aniya pang saad na ikinatulo na ng luha niya dahil sa naging emosyonal na siya sa harapan ni Mrs. Moran. Ako din, iha. Amimiss kita ng sobra. Napalapit ka niya sa puso ko. Hindi man kita kilala na lubos, pero alam ko mabuti kang tao, Marial. Masaya ko para sa'yo dahil nakaalala ka na. Wika pa sa kanya nito na bahagyang ikinagilty niya dahil paniwalang-paniwala to na nagka-amnesia nga siya talaga. Kailan ang balak mong umalis, iha? Tanong ni Mrs. Moran. Mamaya na po sana, tita. Napaawang ang bibig ng ginang dahil hindi niya akalain na agad din palang aalis si Marial. Ang bilis naman ata. Sigurado ka na ba? Saan ka tutuloy ngayon, iha? Sunod-sunod na tanong ng ginang. Opo, Tita Donna. Gusto ko na pong makita ang lolo't lola ko. Pati na rin po yung kuya makmak ko na pinsan ko po. Nakangiti niyang saad sa ginang. O siya, sige mamaya. Ihahatid ka na namin sa bahay niyo para makilala ko na rin yung pamilya mong Marial. Wika ni Mrs. Moran. Naku, wag na po. Kaya ko naman pong sarili ko. Ayoko na po makaabala sa inyo, Mrs. Moran. Tita pa rin yung itawag mo sa akin, Marial. Bumalik man ng alaala mo, wala namang magbabago sa ating dalawa. Ganun pa rin naman ang turing ko sa'yo, hindi ba? Saad ng ginang. Hinanguan ni Marial to at pinisil niya ang kaymay ni Mrs. Moran. Ngumiti naman to sa kanya. Hindi kita papayagan na umalis ng bahay na to kung hindi ka magpapahatid at hindi mo ko ipapakilala sa pamilya mo. Pag-i-insist pa nito sa kanya, kaya umuo na lamang siya. Teka, at tatawagan ko si Liam para ipaalam na magaling ka na at bumalik ng alaala mo. Ani pa ng ginang na ikinalaki na mata niya sa narinig niyang sinabi nito. Tatawagan na sana ni Mrs. Moran ang panganay nito nang awati siya ni Marial. Tita, pwede po bang sabihin na lamang niyo sa anak niyo ang lahat kapag nakaalis na po ako? Pakiusap ni Marial sa ina ni Liam. Pero bakit iha ayaw mong ipaalam kay Liam? Pagtatakang tanong sa kanya ni Mrs. Moran. Napabuntong hininga si Marial at hinarap ang ina ni Liam. Tita, please. Ayoko pong malaman niya na ngayon ako aalis sa bahay niyo. Ipaalam mo na lang po ako kapag wala na ako rito. Tinignan siya sa mata ng ginang at kumiti sa kanya. May espesyal ka bang nararamdaman para sa anak ko, iha? Seryosong tanong ni Mrs. Moran kay Marial. Gulat ang naging reaksyon ng dalaga sa tinanong ni Mrs. Moran. Tita? Sambit niya. Ramdam ko, Marial, kahit napagkaila mo sa akin, alam ko na may pagtingin ka kay Liam. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko naman sasabihin sa panganay ko. Kung yan ang desisyon mo, irerespeto ka yan. Basta ipangako mo na dadalaw-dalawin mo kami rito sa bahay, ha? Napatango siya at niyakap po ni si Mrs. Moran. Sabihan mo na lang ako kapag aalis na tayo. Alam ko mismo ng pamilya mo, kaya hindi na kita pipigilan pa. Salamat, tita. Maraming salamat po talaga. Tatawagan na lang niya ang kuya makmak niya para ipaalam sa pinsan ang pag-uwi niya. Totoo naman na namimiss niya matatanda, kaya gusto niya makita ang mga to. Kahit na saglit lang, bago siya pumunta sa kaibigan niyang si Eileen, na unang plano niya kung hindi lang siya na-aksidente. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.